Good afternoon, everyone. My name is Christine A. Servito. I am the last reporter in this group. So, my topic is there are two types of tests based on how the scores interpreted. So, before nato sugdan ang duha ka klase test, ato sang sabton una ang unsa ba gyud ang based on how the score are interpreted. Ang interpreted means giunsa nato pagsabot o paghatag og kahulugan ang score sa usa ka student. For example na lang kung ang isa ka learners or student nakuha og 40 out of 50, ang pangutana dili lang kay 40 iyang score. Ang question pud kay unsay meaning sa nang 40? Excellent ba siya? Average ba siya? Or mas taas ba siya kaysa sa ubang student? So, maunang adunay two ways sa pag-interpret sa score. Ang first one is criterion reference test. Ang second is norm reference test. So, ang pinakadako nilang kalainan kay unsa ang basihan sa pag-judge sa score. So, ato pa nang siyang mahibalan sa next slide. Criterion reference test is a test where the student's score is compared to a specific standard or criterion or criteria, not to other student. So, ang score sa student dili i-compare sa ubang student, kundi naa siya set standard sa score. Ang purpose ani criterion reference test para himbalan kung kana nga bata is na-master ba niya ang lesson. For example, nag-take sila exam then 50 items. So, naa sila set standard. 40 to 50, imong score is very high. Naka 30 to 39 high, 20 to 29 average, 10 to 19 low, 0 to 9 very low. Bisan pag nakakuha ka 41, 42, 43, 44, 45, very high gihapon imong performance. Kay tungod na-reach nimo ang ilang standard sa school. Okay ba nasabtan? So, ang always remember ang criterion reference test is compare imong grades sa ilang set standard dili sa imong classmate. Para masabta ang criterion reference test, second tabog another example pa. Example na sa grading system. 96 to 100 highly proficient, 90 to 95 proficient, 80 to 89 nearly proficient. Below 80 is called beginning. Pasabot ana, the student grade is compared to a fixed cut-off score, not compared to classmates. So, dili siya compare sa classmate ha, imong score ra gyud na. So, napo na sila cut-off, di ba? Kung maabot kag 101, wala na siya appeal. Hantod ra gyud na 100 ang score. Dili na siya pwede malapit 101, 102. So, naagi na siya cut-off. Taman ra gyud siya 100 ang score. Ang importante dire kay naabot nimo ang required standard sa school, nakuha nimo ang standard, okay ra na kadag sa tunga ka, basta kay nakuha nimo ang standard, okay ra kay na. Dili importante kung mas taas kay kaysa sa uban, ang importante kay na master nimo ang lesson. Bisa gamay ra imong nakuha, basta ka na master nimo ang lesson, okay ra na no, dili ka magkabala ka ay gamay akong score ana. So, pero sometimes ato makabala kayo ta kanang gamay atong score. So, need na ginato kana dapat atong standard score is na sa tunga-tunga dili pun mo baba. Okay ra pun mo taas basta dili kay siya mo baba no. Asa kay mauna siya ang reference criterion reference test is gina-compare imong score sa ubang gina-compare imong score sa ubang student kundi gina-compare siya sa set standard sa school. O para mahibalaan sa teacher kung na-master ba nimo ang lesson or wala. So, karon ato na punta sa norm reference test. So, unsa may yun ni sa norm reference test? Ang word nga norms means average performance of a large group of student. Ang norm reference test, ang imong score dili lang tanawon, kundi gi-compare sab siya sa score sa ubang examen or sa ubang student nga ni-take sa exam. So, ang norm reference test is answer siya sa pangutana, how well did the student perform compare with others? So, gina-compare imong score sa ubang student. Kabaliktaran siya sa criterion reference test. Kaya ang criterion reference test,
wala siya gina-compare sa imong classmate kung dili gina-compare siya sa set standard. While ang norm reference test ina-compare imong score sa ubang student nga ni-take og exam. For example, 100 ka student ni take sa exam mo niya imong kuha is 80 ra. Kung ang average score sa class kay 60, taas imong performance. Pero kung average kay 95, mahimong ang imong average is ubos or ang imong ranking is baba. So, ang reference test is makita na to sa mga entrance exam, scholarship examination, civil service examination, or IQ test. O kana makita na to na kay tungod ginagpare mo score sa ubang student kung asa ka pwede ibot. Example sa entrance exam, kung ikaw taas ka, kanang pwede sila asa ka pwede ibutang babay ranking kung asa ka ibutang sample umubo ka score dira ka sa PSBA no, dira ka ibutang kay mo score mubo man ka ranking nya. Kung taas ka ranking pwede ka ibutang sa BEd, sa English, sa math siya babay ranking compare among score sa ubang students. So tumabalaan nga no mo gamay mo dako ang score. So ang mean mao na ang average score no, average score sa student. So naa siya form I don't know og tama ba ni akong formula. So first add ra tanang score then divide by the total number of a student. For example, ang score nila is 80, 85, 90, 95, 100. Total of 450. 450 divide 5 equals imong average is 90. So, ang average score sa class is 90. So, imong average is 90. Dako kaayo na. So, di na po sa standard deviation. So, yun standard deviation. No? Ang standard deviation, nagpakita kung yun sa kalayo ang score gikan sa average. Kung halos para ang score, gamay ang standard deviation. So, for example, 89, 80, 91, 90, 89. So, dali ra kay ni siya gamay ra kay nang close ra kay diri so gamay ra ang variation. Dali ra kay dako kay kanang average score. Kay tungod gamay ra kay tag isa ra ang tagduha. Pero kung ang score kay 30, 50, 80, 95, 100 layo kay silang dako kay nag standard deviation no. So need pa kayo mo na dira is mo gamay good imong average kay tungod gagmay pud kayo ang score og dako ang score sa mga kauban nimo sa imong average score is dako po na. Og example og gamay imong nakuha mong kauban is gagmay kag nakuha so ay mong average score is mo gamay siya no. So na compare mo score sa ubang student. So nasabtan. Okay. So proceed na po ta sa next slide. So na establish norm. Before paggamiton ang test is daghan ba kayo ng kanang mga student anang take sa exam. Example na sa entrance exam daghan kayo ni take human ko ang ilang average sa performance. So di ba daghan pa na so hapon pa man na pila ka student ang nag-take sa exam, then i-add din tong ilang mga score, then i-divide to sila kung pila sila nag-take, no? Unya og ang nakuha nila nga score is gamay. So it means gamay ra pud ilang average no makapekto sa ubang student. Unya og dako kaayo nakuha ang imong mga kauban is pasabot dako pug kag score no. Gina-compare mo score sa ubang student na sabtan ra ba no ang non-reference test is gina-compare mo score sa ubang student. Maunang na sa mo gamay among score mo baba mo gamay mo baba no kana siya ang sabtan. So let's proceed to the last part. So first is sa nang bell curve. So kita mo ng kampana simbahan kana no. So for example, imagine na kay 50 ka student sa isa ka room, then ang 10 ka student is bright kayo dako ilang mga score sa exam, then ang 30 ka student is tama-tama lang kuha kana nakabot na sa passing tama-tama, then ang 10 ka student is katong mga pasaway nga mas student nato. Kung mua na to sila graph ang ilang score sa exam, so tama tong kampana no man to no kita mo ng kampana. So katong
ka student nga kuha ka ng high dako kay nga score ilang rapato kay nasa taas sa bell curve. Then ang katong 30 ka students napo na sila sa tunga-tunga. Then ang katong stand ka student ina sila sa ubos katungod gamay man na ilang nakuha. So ang ana so na punta sa ang pag-convert ang raw score to sa standard score. So ang raw score mao na original na score nga nakuha sa student sa test. For example, 50 ka item. Then si Ana nakuha og 40 over 50. Then ang 40 mao na iyang raw score. So usaha dili igo ang raw score aron makumpara ang performance sa laing-laing student o laing-laing exam. So mao na ang raw score i-convert nga do sa standard score. So ang standard score mao ang score nga gi-convert gamit ang statistical formula aron masayon kumpara o masayon sabton ang performance sa matag student. So for example is si Ana isang iyang raw score is 40. Then si Ben ang iyang raw score is 35 ra iyang nakuha sa exam. Then dili na nato masulti kung kinsa ang mas maayo kay lahi ang total number of item sa ilang exam. Kung himuon silang standard score mahimong mas patas o mas susto ang pagka-kumpara. So no, dapat no kanang need na to pag matagtagal dapat normal walay bias. So tara naghuman ang akong report. So thank you sa pagpaminaw. I hope na naman nasabtan gamay.